Do you want me, Catherine? Pumuntong hininga ang dalaga at pilit na iniiwasang maalala ang tanong na iyon sa kanya ni Andrew. Gusto niya ring tanongin ito noon. Mahalaga ba kung ayaw niya o gusto? O kung importante bang sagutin o hindi ang tanong na iyon para rito? Because I don't know. I knew I don't. But why it keeps on bugging me like this? Why do you keep on thinking about him if I really don't? I blink my eyes so I can forget his face. Kahit na maraming ginagawa ay nakuha niya pa rin pumasok sa aking isipan. Ano bang ginawa niya sa akin at nagkakaganito ako? Aniya sa sarili. Napalingon ako kay Myla na nakatingin sa akin. She's waiting for me to say something pero mas pinili kong manahimik. Katulad ko, pumuntong hininga rin ito at umayos ng upo. You're thinking of him, don't you? I just shake my head to deny the truth although I know the answer is already plastered all over my face. Ngumiti siya rito. Bakit ko naman siya iisipin? Eto, oh. I waved my hand in front of her. Etong iniisip ko, Myla. Hinawakan nito ang aking balikat at maingat akong niyakap. Ilang beses ko bang sasabihin sa yung sagot ko to? It's just a small celebration. Minsan lang naman to sa isang taon, Catherine. Kalimutan mo munang kuripot ka kahit hanggang bukas lang. Eto bang tinatawag mong simpleng selebrasyon? Nasa Gardens Catering and Venue tayo, Myla. Oo, alam kong kuripot ako, pero hindi biro ang 30,000 na gagastusin mo para lang sa birthday ng anak ko. Napataas ng kilay ang kaibigan kaya kumunot ang aking noo dahil sa kanyang ginawa. You worry too much. Hayaan mo na ako, para naman maimbita mo rin ang mga katrabaho mo. Sobrang stress na ako sa trabaho. Ito lang naisip ko para pansamantalang malibang ang isip ko kahit papano. Nilingon niya ang kaibigan. Parehas silang mag-isa. Ang kaibahan lang ay ito ay mayaman. Masyadong busy sa trabaho kaya't kahit gusto nitong pumasok sa isang relasyon ay hindi rin ito naaasikaso. Walang nakakaintindi sa kanila kundi silang dalawa. She knew her friend wanted to have a family too, to raise her own child and be happy with her life. But it's job making it's possible for her to do those things. Bumalik sila ron kinabukasan matapos silang mag-usap. Sinabi nito ang plano para sa kaarawan ng kanyang anak. Simpleng salo-salo lamang ang balak niya para kay Albert, but her friend has other plans for his son. Katatapos lamang nila tikman ang mga pagkaing ihahanda para bukas. Tanghali gaganapin ang balak nilang surprise birthday party para sa anak. Lalo ring natuwa ang kanyang kaibigan dahil mataas ang nakuha nitong marka. Dahilan rin ito sa kanya na deserve iyon lahat ng kanyang anak. I'm always wondering about him. Hindi naman mukhang matalino si Andrew kaya't nagtataka siya kung saan nakuha ng anak ang katalinuhan nito. Baka dahil lagi siyang nakatutok sa anak na ito na ang patunay na hindi kulang ang ginagawa niyang pag-aalaga kaya't napalaki niya ng maayos si Albert. Lihim siyang napatingin habang inilibot ang mata sa lugar kung saan idadaos ang kaarawan ng anak. The surprise will make his son very happy, and that's for sure. Myla called me at 10 a.m. telling me everything is ready at tanging pagdating na lang naming mag-ina ang hinihintay para simulan ang party. Matapos ko itong ihatid ay dumiretso ako doon upang tingnan ang pagbabagong ginawa sa lugar. I can't hide my smile when I saw the place. It's beautiful. The arrangement, the tables. Lahat ay kulay dark blue which her son's favorite color. Hinaluan nila iyon ng puti kaya't lalong gumanda ang lugar. Mamaya ay babalik siyang muli sa eskwelahan upang sunduin ang kanyang anak. Pagdating ng alas 11 ay unti-unti ring nagsidatingan ang kanyang mga katrabaho at iilang mga kamag-anak. Agad niyang binati ang mga magulang ni Myla na himalang nakadalo. Tita Imelda, mabuti po at nakapunta kayo. Nakangiti niyang bati sa mag-asawa. Tinugon rin nito ang kanyang ngiti at hinawakan ang kanyang palad. I know. Ang katunayan niyan ay nagtatampo talagang aming anak. She told me your son's going to be 5 today at kahit minsan ay hindi man lang kami nakadalo. Biglang namula ang kanyang pisngi dahil sa hiya. Ang kaibigan niya talaga hindi mapreno ang pagkwento. Ay nako tita, huwag niyo na pong papansinin minsan ang anak niyo. Simpleng salo-salo lang po talagang bala ko para sa anak ko at nagpresenta po ang kanyang ninang na dito ganapin ang birthday ni Albert. I can't blame her for doing this for you. Bata pa lamang ang mahilig na talaga sa batang anak ko. She always wanted to have a baby sister which I can't no longer give her because of my complications. It's been a while since I've seen her excited about a simple party and I'm glad. Kaya akong dapat magpasalamat sa iyo, Catherine. She smiled at me warmly before they leave.
Hindi niya alam kung anong sasabihin tungkol doon. Matagal na silang magkaibigan ngunit ni minsan ay walang nabanggit ang kanyang kaibigan tungkol sa kagustuhan nitong magkaroon ng nakababatang kapatid. Bumalik lamang siya sa realidad nang may humawak sa kanyang braso. Sumunod na pumunta ang kanyang mga katrabaho. Sandali niya itong kinamusta at kinausap bago siya umalis para sunduin ang anak. Ma, saan tayo pupunta? Di pa tayo uuwi? Tumangulang ako kay Albert. Hindi matanggal ang ngiti sa kanyang mukha nang maalala ang kanilang pag-uusap kaninang umaga. Kinausap niya ang anak at sinabing wala siyang maihahanda sa kaarawan nito dahil pinambayad niya ang pera sa utang. Walang bakas ng pagkadismaya ang itsura ng kanyang anak nang sinabi niya iyon. Tumango lamang ito at ngumiti sa kanya. He didn't know that she's just making it all up. She can't wait to surprise his son. Para malibang ang kanyang anak ay kinakausap-kausap niya ito tungkol sa mga nangyari sa eskwelahan. Of course, she didn't tell her son that his best friend is coming to his birthday party too. Sinadya nitong hindi pumasok ng araw na iyon para lang rin ma-surprise ito. Hindi niya rin nakalimutang pupuntahin ang mga kaklase nito at ang guro nito. Everyone's waiting for their arrival at ilang sandali na lamang ay nandoon na sila sa lugar. Saan to, ma? Inosenteng tanong nito sa kanya. Ay, dadaan na lang saglit si mama. Hindi magtatagal si mama, uuwi rin tayo. Pagkababa sa jeep na sinakyan ay dumiretso sila sa loob ng venue. Mahigpit ang hawak niya sa anak upang hindi ito maghinala ng kahit ano. Bago pa man sila makarating doon, ay nakapag-text na siya sa kanyang kaibigan para ipaalam na malapit na sila roon. Dumiretso sila kung saan naghihintay ang mga bisita sa kanilang pagdating. Hindi pa man niya tuluyang nabubuksan ng pintuan, ay kita na niya ang ngayong maluwag ng ngiti ng anak dahil sa nakita. Kahit pati siya ay hindi na rin mapigilang mapaluha dahil sa saya. Dinala niya sa harap ang anak bago nila ito sabay-sabay na kinantahan ng happy birthday. Lumabas mula sa gilid ang naka-uniformeng lalaki, hawak ang chocolate cake na kanyang binili para sa anak at inilapit iyon dito. He blows the candle after the song, still smiling from everyone. The party proceeded as the clowns entertained the children. Habang sila ang matatanda ay nagsikainan ng tanghalian. Hiwalay ang pagkain ng para sa mga bata kaya't hindi nagsiksika ng pagkuha ng mga makakain ng mga ito. Kasalukuyan si Catherine kumukuha ng panghimagas nang may tumawag sa kanyang pangalan. Sandro, akala ko ba? Butit nakarating ka. Nakangiti na saad ko sa kaibigan. Ibinuka nito ang kamay at malugod niyang tinugon ng alok nitong yakap. I felt a different warmth in his arms so I moved fast to break it. What's wrong with me? Bahagya siya nitong nginitian ng malungkot. She wasn't sure about it. Was it because of what I did? Or it's something else? I wouldn't miss this day, of course. Inabot niya ang binigay nitong regalo at ipinatong iyon sa kalapit na lamesa. Hindi ka na dapat nag-abala pang bumili, pero salamat. Saglit siya nitong tinawanan. Maliit na bagay lang yun, Catherine. My heart didn't stop in his intense stare. She knew someone who's looking at her like this too. But the difference is, her heart is calm right now. Sadly, he isn't that person who can stop and make her heart hammers inside her chest. Siya ang nag-iwas ng tingin dito at kinuha na lamang ang platong may lamang pagkain. Pwede ka nang kumain kung nagugutom ka. You can sit with us. Tinuro niya ang kanilang pwesto bago ito iwan doon. Hindi nagtagal ay pumunta rin ito kung saan sila nakapwesto. Hindi na siya nito muling tinignan pa ng ganon. 5 oras lamang ang selebrasyong iyon at masaya siyang makita na lahat ay nag-e-enjoy. She didn't forget to thank her best friend for this special day she wanted to do for his son. Lahat na ay ginawa ni Catherine upang tanggihan ang inaabot nitong regalo bukod pa sa sagot nito ang party na iyon. Sadyang mapilit si Myla kaya't siya na rin ang unang sumuko. Naka-uniforme pa ito dahil doon na ito dumiretso matapos mag-half day sa trabaho. Kaliwat kanan ng kwentuhan at pitsura nilang magkaibigan at ng kanyang mga katrabaho at kasalukuyan siya nitong niloloko kay Sandro na kanyang matalik na kaibigan. Ano ba kayo? Sinabi ko nang wala kaming relasyon. Kung gusto niyo lang ipapakilala ko kayo sa kaibigan ko. Sabihin niyo na agad at single na single yung si Sandro. Ganti niyang sabi sa mga katrabaho. Naku, wag na Catherine, sa'yo na yung kaibigan mo. Ipauubay na namin siya sa'yo. Oo Catherine, di hamak na mas bagay kayong dalawa. At isa pa, itong tamang oras mag-asawa ka na. Namusundan na yung anak mo, 5 taon na.
Sapat na yun para magsimula kang muli, Catherine. Isa-isang sabi ng kanyang mga katrabaho. Buti na lang at malayo ang mga ito sa lugar kung saan nakapwesto si Sandro, kundi isa na namang kahihiyan iyon para sa kanya. Ano na lang ang sasabihin ng iba sa kanya kung nagkataon na isa siyang mabilis ma-in love, na kapag nagustuhan basta na lamang makikipagrelasyon? She automatically erased that thought before she can even think of it further. Palibhasa ay may mga boyfriend at asawa na ang mga ito kaya hindi na problema pa ang mga ganong bagay. Nakapalibot ang kanilang grupo kung saan maaliwalas mong makikita ang harapan at kung saan mo rin makikita ang mga naglalarong kabataan. Nagtataka niyang tiningnan ng mga kasama sa trabaho nang lahat ito ay tila nakatitig lamang sa kanya. Pinunasan niya ang gilid ng labi sa pag-aakalang may dumi ang kanyang muka, ngunit wala naman. Bakit ba kayo ganyan makatingin sa akin? Hindi niya maintindihan ng mga ito kaya't hindi na lamang niya ito pinansin. Isip-isip niya ay baka pinagtitripan na naman siya ng mga ito. Wala na naman kasing magawa ang kanyang mga katrabaho matapos niyang sabihin ang totoo, dahil wala talaga silang relasyon ni Sandro. Hindi nagtagal at hindi na sa kanya nakatingin ang mga ito nang sandaling mapalingon siya. Lilingunin na sana niya ang likuran upang matignan kung ano ba talaga ang nakikita ng mga ito. Ngunit ilang saglit lamang, bago pa man siya makalingon, ay may isang paris ng kamay ang yumakap sa kanyang bewang. Her heart almost stopped when he drew her closer to his body. She can feel his light kiss he just placed in her head. Mistulang nagsitayuan ang balahibo niya sa batok nang hawakan nito ang kanyang mahabang buhok at pasimpleng inamoy. My love, did you miss me? Kusa nitong tinanggal ang pagkakahawak sa kanya. Agad niyang tiningnan ito ng masama. Of course he was smirking. His face are bright like his blue eyes. He was wearing a plain gray polo. He partnered it with a black maong pants and a black Nike shoes. Is that even a style these days? Siya lamang ang nakita niyang nakaganon at hindi man lang ito nagmukhang baduy. Instead, it suits him well. Very surprising, I know. Lahat naman yata ay bagay kay Andrew. She's speechless again, of course. Ngumiti ang binata at lumabas ang mapuputing ngipin. And before I forgot, where's our son? Sabi ni Andrew habang iginala ang paningin sa lugar. Napabuntong hininga na lamang siya rito. She can feel her co-workers asking who's he. Alam kasi ng mga ito, wala siyang asawa kaya't gulat na gulat ang mga ito sa mga narinig. Nagpaalam ito sandali at naiwan sila na pare-parehong nakatulala habang sinundan nito ng tingin. Nilapitan nito ang kanyang anak at inabot dito ang regalo mismo. She can feel the jealousy when she saw how his son smiled and thanked him with a small hug. Hindi niya maiwasang mainggit dahil di tulad niya kayang ibigay ni Andrew ang mga gusto at kailangan ng anak niya anumang oras. Samantalang siya nakasama nito ay hindi man lang mapagbigyan ang luho ng anak. Pumaling si Andrew sa tabi niya na nakangiti. Agad akong nag-iwas ng tingin sa kanyang pagbabalik. Sinadya niyang intayin itong makabalik bago ito inuwasang mag-isa roon. Rinig pa niya na tinawag siya nito pero hindi na siya humarap dito. Iniwan niya itong nakatulala roon. Ramdam niya na pinagmamasdan siya nito lalo na nang tumabi siya ng upo kay Sandro. Did you invite him? Is the first thing that Sandro asked me right before I can comfortably sit in my chair. Malamang hindi. Hindi niya mapigilang hindi maging sarkastiko sa mga sinabi. Maski siya'y nagtataka kung paano nakarating roon si Andrew. She wanted to ask him how and who told him to go there but she stopped herself before she could. Then what is he doing here? What does he want? Hindi ko alam, Sandro. I was afraid to know his intentions. It really scares me because part of me knows that it has something to do with what happened between us and that is no longer related to our deal and my son alone. Gusto mo bang paalisin ko siya? I can talk to him and make him leave if you're not as comfortable as me seeing him right now. Nilingon niya ang kaibigan. How can he tell that I wasn't comfortable anyway? Gusto niyang tanggapin ang alok ng kaibigan pero hindi naman niya pinalaking walang respeto para hayaan iyong mangyari. Time to time he was looking at our direction and I let myself watch how he looked at me with emotion. I can't put my finger into him. It was something deep like jealousy and anger. Pero bakit? Dahil lamang iniwan ko siya at hindi pinansin? Hindi naman siguro dahil sa tumabi ako kay Sandro, di ba? He wouldn't be looking like me like that just because I was sitting beside my friend, right?
There's only 1 hour left for the party and she found herself watching the man that's now sitting with his work friends.